Binabalangkas na ng National Food Authority ang magiging guidelines para sa pagbili ng palay ng mga magsasaka na mas malaking halaga. Ikinulugod naman ng ilang grupo ang hakbang na ito ng pamahalaan dahil makatutulong ito sa kabuhayan ng ating mga kababayang magsasaka. Ang sentro ng balita niya mula kay Clazel Pardilla live. Angelique, makatutulong daw ang pagbili ng National Food Authority ng palay sa mas mataas na halaga. Pero hirit ng ilang grupo ng mga magsasaka, simula na yan ngayon. Mula 16 pesos, itinaas na sa 19 pesos ang bili ng NFA sa basa o sariwang palay. Isinampa naman sa 23 pesos ang dating 19 pesos lamang na per kilo ng tuyong palay. Ayon sa Bantay Bigas, makatutulong ito lalo't bagsak presyo ng palay sa ilang probinsya sa bansa. Halimbawa sa Iloilo, naglalaro sa 14 hanggang 15 pesos ang presyo ng palay, 17 pesos sa Laguna at 19 pesos sa Isabela. Pag ganun ang presyohan ng palay ng ating mga magsasaka ay talagang luging-lugi sila dahil dun sa tuloy-tuloy yung pagtaas ng kanilang gamit sa produksyon, tapos yung linggo-linggong pagtaas ng presyo ng langis. Dapat ang NFA ay pumunta na sa mga barangay na kung saan may mga nag-aani na ng mga magsasaka at magtayo ng mga buying stations doon para malapit sa ating accessible. Higit 10 milyong metriko toneladang palay ang inaasahang produksyon mula Setyembre hanggang Disyembre ngayong taon. Para maging epektibo ang programa at mabili ang palay ng mga magsasaka sa reasonableng halaga, na isang samahang industriya ng agrikultura na bili ng pamahalaan ang 1 milyong metriko tonelada o 10% ani ng lokal na magsasaka. Papalo sa 25 billion pesos ang kinakailangang budget ng NFA para magawa ito. Kaya kung walang sapat na pera ang payo ng sinag, ang bibili lang ng NFA dun sa 8.5 billion pesos is around 340,000 metric tons. So around 3.4% ng ani natin. Mukhang hindi ito maka-effect dun sa pag-influenza ng pagtaas na presyo sa 23. Umikot ang NFA, bumili, tapos yung manggiling, ibenta ulit. At least magamit ng 2 beses. Binabalangkas na ng NFA ang guidelines o gabay sa pagbili ng palay sa mas mataas na presyo. Tiniyak naman ng ahensya na makatutulong ito sa mga magsasaka ngayong harvest season. Angelique, bukod doon sa agarang pagbili ng mga palay, ipinapanawagan din ng ilang mga magsasaka na maging maluwag sa pagbili ng palay. Halimbawa, yung mga wet palay ay gandahan na rin o itaas na rin yung presyo dahil nahihirapan yung mga magsasaka na ibenta yung kanilang mga palay kapag ito ay basa dahil sa kakulangan ng mga drying facilities. At ito ngang mga magsasaka traders sa likod ko ngayon dito sa San Rafael, Bulacan. Kanina talagang tirik na tirik yung araw, biglang bumuhos yung ulan. Nagkukumahog sila na inihin yung kanilang mga palay, otherwise babagsak yung presyo niyan dahil basa na. Angelique. Alright, maraming salamat sa iyo, Clazel Pardilla.